Magandang hapon mga kasaka. So ang topic natin ngayon ay ang golden cohol. So ang golden cohol po pala ay nitibo sa bansang South America. So noong 1982 sa Lemery, Batangas, dinala ng mga Taiwanese. At noong 1983 dinala naman po ng mga kano sa Makati, Metro Manila. At noong 1984, ang Argentina naman ang nagpakilala sa Asturias, Cebu. So ito po ay may pahintulot ng ating gobyerno para dagdag kabuhayan kasi po ang kohol ay mayaman sa protina. Ang kohol po ay isa sa 100 worst invasive alien species o IAS ayon sa PhilRice. So kinakain po nila ang batang palay o bagong lipat tanim na palay hanggang sa ubod. So mabilis silang maglakbay o dumami sa pamamagitan ng tubig. Pag walang tubig, nilulubog po nila ang kanilang sarili sa ilalim ng putik hanggang 6 na buwan. So kung kailan mayroong tubig, saka lamang po sila lalabas. So ang kohol po ay nakakabinsala hanggang 30 araw ng lipat tanim. Pwede sila makapaminsala ng hanggang 1 metro kwadrado buong araw o buong magdamag. So bali 50% ng palay ang pwedeng mapinsala. Pinakadelikado na edad ng palay na makain ng kohol ay 10 hanggang 15 araw. So aktibo po sila sa umaga at hapon. So mahirapan silang kumilos kung sa mababaw na tubig na may sukat na 2 sentimetro sa panahon ng bagong tanim. Sa isang buwan na pwede silang mangitlog hanggang 1,000 at 1,200 kada buwan sa isa pong babae o inahing kohol. Mabubuhay ang kohol po sa loob ng 2 taon hanggang 6 na taon. So ang pinaka mapinsalang laki ng kohol ay 10 mm at 40 mm. Ang itlog po ng kohol ay napipisa ng 7 araw hanggang 14 na araw. So ang bagong itlog po, ang kulay nito ay matingkad na pink. So kapag mapusyaw naman po, malapit na siyang mapisa o maging kohol. Meron pong mga pamamaraan para makontrol ang kohol. Una, kolektahin ang mga itlog para hindi na mapisa at dumami pa. So, pangalawa, panatilihing tuyo ang palayan sa loob ng 3 hanggang 12 araw pagkalipat tanim. So itanim ang bini sa loob ng 20 araw at maglagay ng mga tulos para doon sila mangitlog at mas madali silang kolektahin. So pagkatapos po ng unang pagsusuyod, so may tubig na siya na nakalabel, mas mainam po maglagay ng mga pangakit na halaman o mga dahon para mas madali silang kolektahin. So gaya po ng gabi, gaya po ng kamuting kahoy, ng dahon ng saging. So diyan po kasi sila dumitikit o kinakain nila ang dahon. Pwede rin po maglagay ng mga dahon na nakakalason para sa mga kohol. So pwede po tayo maglagay ng gugu leaves, sambong, tuba-tuba, gabihan leaves. Yun lang po ang mga nakakalason na dahon para sa golden kohol. So bago po magpangalawang suyod, kung hindi po makontrol sa pagpulot at saka sa organic na pamatay kohol, so pwede na po tayo mag-apply ng medisina na mabibili sa mga
agriculture store na panglason sa kuhol. So, yun lang po na ang aming kaunting maitutulong sa ating mga magsasaka, parte sa mga paraan at saka kung ano po yung kasaysayan ng kuhol.